hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman at saka sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng Bendalo. Di ba? Nakalimutan nyo na ba yun? Nahak po yung Facebook. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas na nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John V. Cremulya? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. We'll find out. We'll find out. There was news kanina na request siya to be here by Senator Win, but as we said, Senator Win has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises. Record pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ay gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption. Ako hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar, ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Atty. Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman at saka sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng Bendalo. Di ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ng pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng Bendalo, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasala. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan nyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting patakaran? Bakit ayaw nilang makisama? At ngayon ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang pagsasalita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Atty. Baligod, yung tinatanong ko sa iyo, i-establish mo kung paano, saan nanggaling ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho, at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite. Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Gutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya.
at hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito na kausapin ulit ako. Mr. Chairman, may I ask, Attorney, active yan si Colonel? Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sotusta. Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman. So nung kumontak po nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez na kausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila. Di bali na yun, hindi sila na-discourage. Ang totoo niya, nakagawa sila ng pinagsamang salaysay at ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maletating na ibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na ididetalye ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-malitang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilinlang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay sapagkat natatakpan ng malay-malitang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligot, sa mga ganitong mga punto, ay makakapagdetalye kayo sa mga susunod nating pagdinig. Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po. Sa dami po ng information na pumasok sa akin. Di bali na yun, Atty. Ang importante rito yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado. Sir Chairman, Opo. Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti at hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety and if I can guarantee you 3 or 4 hearings we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman.